greatest boxer of all time, no? Nakikilala kayo sa buong mundo, sa Pilipinas, kayo na ang greatest athlete. Ang hindi alam ng marami, you are one of the greatest philanthropists na nagkaroon ang Pilipinas. Kasi ito po, base sa aking pagtira sa Mindanao mismo, marami ho doon sa mga empleyado ko, mga scholar nyo po. Nagpapasalamat po ako dahil kung hindi ho dahil sa inyo, yung mga professional na mga naging empleyado ko ho doon sa Davao dati ay nanggaling sa inyo. Ito lang tanong ko, Senator Manny, hindi ka ba napapagod ng katutulong? Hindi ako napapagod sa katutulong habang buhay ako. Dahil yan po ang purpose natin. Kasi kaya tayo na dito sa mundo because there's a purpose. Yes. The purpose is to help others and to glorify God. And there's this one interview na willing kayo na kahit maubos ang pera ninyo, makatulong lang sa Pilipino? Habang kaya kong tumulong, tutulong ako sa mga kababayan ko na naghihirap. Kasi how many times ko na napaiyak because of the situation of our country, situation of the people. Yung hirap talaga na dinadanas nila. Naranasan ko kasi lahat yan. Lagi kong sinasabi sa kanila na before ako naging Manny Pacquiao, nakaranas si Manny Pacquiao na matulog sa gilid sa kalye. Nakaranas si Manny Pacquiao na hindi makakain ng almusal o pananghalian dahil walang pera. Nung panahon ng pandemic, balitang-balita na napakarami mong ibinigay na hindi lang umabot sa milyon. Umabot ito ng bilyon. Ang na-donate ko sa DOH, sa gobyerno is nasa mga kulang-kulang 2 billion. 2 billion? 2 billion ang halaga. Galing sa Manny Pacquiao Foundation. Paglabas ng COVID, tayo unang lumabas. Namigay ng mask sa mga kapulisan natin. Pumunta ako sa Krami. And then, nag-ikot ako. Hindi ako nagtago. Kasi nung time na kasi na yun, lahat ng tao natatakot eh. Oo, pati nga yung mga politiko, nakatago din sila. Pero ako lumabas ako dahil hindi naman ako natatakot dahil God is with me. Yes. So, if God is with you, you're safe. Yes. You're in good hands. Yung mga pagtulong ho ninyo, hindi ho ba baka maghirap kayo niyan, Senator Manny? Alam mo, sa totoo lang, yung legacy na pinapangarap ko sa buhay, of course, in sports, the legacy that I have done, hindi na makalimutan yan kahit na mawala ng Manny Pacquiao sa mundo. Pag sinabi mong boxing, sports, hindi na makalimutan yung pangalan ko. But the legacy that I'm trying to achieve and accomplish in life, habang ako ay malakas, may kaya pa, yung legacy na may iiwanan sa mga susunod pang henerasyon na maging inspirasyon sa kanila. Like Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew is my favorite leader. How he built Singapore. Singapore is very poor country. At napakaliit pa ho. Maliit. And walang resources. Walang natural resources. Yes. Look at Singapore right now. Singapore is #1 economy in Asia. #1 economy in Asia? Economy in Asia. Paano nangyari yun? It because of the legacy of Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew established a roadmap master plan. And yan yung resulta. Kumbaga, napoproject mo na kung ano magiging development 10 years, 20 years, 30 years, 50 years after. Kasi doon yung direction, lahat ng mga implementation, lahat ng pinagkagastusan ng gobyerno in line with the master plan. I'm hoping na this country will create a roadmap master plan na hindi natin haluan ng politics. Kasi pag isa maglabas ng roadmap, hindi sa akin yan, hindi ko supportahan yun. So, I'm trying to create a roadmap para sa bansa natin, pero hindi ko siya ilalabas during election kasi ayaw kong mahaluan ng politics eh. Gusto kong makatulong sa ating bansa. Gusto kong umasinso ang bawat Pilipino. Kasi masakit sa loob ko, alam sa totoo lang, how many times ako umiyak nga sa mga Pilipino sa mga sitwasyon. Sabi ko, God is good all the time. One day, makahanap din sila ng isang leader na may tunay na pagmamahal sa kanila, tunay na pagmamahal sa bayan at may takot sa Panginoon. Because in this country, #1 problem is corruption. Yan ang pinaka-cancer ng bansa. As long as we don't change the system, huwag tayo mag-expect na may magandang future ang Pilipinas. Tumakbo kayo bilang presidente. And ang masakit na katotohanan nito, may judgment ho ang karamihan ng botante o mga tao sa inyo. Kayo raw ho ay salat sa pinag-aralan, kayo raw ho ay bobo. Before, I was naive. But not anymore. Yes. Because I continue my education. Nakatapos ako ng political science. And after political science, nakakuha ko yung degree. Naka-masteral ako ng Master in Management, Major in Public Administration. Masteral? And after that, planning to enroll a course na yung masteral ng economics. Kaso lang, nagpandemya nung 2020. So, hindi natuloy. Ang ginawa ko, continue studying, reading, review. Ganun. Ibig sabihin, habang nanunungkulan kayo, Sen, nag-aaral kayo? Nag-aaral po ako. Kumbaga sa boxing, bago kayo sumabak sa lona, nagtitraining kayo. Yes. Kasi, alam mo naman, Filipino culture is, pag wala kang pinag-aralan, judgmental. Kaya kayo, talagang pinilit ninyong iangat yung antas ng kaalaman ninyo dahil kayo ay naglilingkod bayan. Yes. In one of my inspiration quote
from Winston Churchill is, you will never reach your destination if you stop and throw stone at every dog that barks. So yan yung nagbibigay sa akin ng inspiration na, bakit ko papansin yung iba dyan? Total, nabanggit mo kayo ay nagmaster at magdo-doctorate pa kayo. Ito yung tanong ko. Paano masusugpo ang korupsyon sa Pilipinas? Hindi natin masasabi na totally 100% kasi pangit naman yun sa magyabang tayo na 100% 100%, na oo. At least, ma-minimize natin talaga yung, and ma-maximize yung opportunity ng development ng bansa. Okay, paano yan? Okay, unang-una, automated all the transaction of the government. Yan yung digitalization. Yes. Maraming ayaw eh. Alam na natin kung bakit ayaw. Hindi makakapura. Maraming ganun ayaw. Oo. Ayaw nilang automation. And then, dapat lahat may accountability. Yung naghahawak ng budget palagi. Meron kasi akong isang na-interview isang napakagaling din na congressman. Ang sabi niya, paano magkakaroon ng accountability ang mga politiko? Lagi nga inaano, post-audit, nagastos na. Dapat daw magkaroon ng pre-audit. Sang-ayon ba kayo doon? Sang-ayon din ako doon, pero kahit na nagastos na, imbestigahan talaga mabuti kung sino yung may problema. Kailangan walang kapatawaran. Lagi tayo